Nagsisimula ang pelikulang The New Mutants noong 2020, sa isang Indian reservation sa United States, kung saan ang isang dalagang nagngangalang Danny Moonstar ang biglang nagising dahil sa malalakas na pagsabog. Ilang saglit lang, dali-daling pumasok ang kanyang ama sa kwarto habang puno ng takot at agad siyang hinila palabas. Paglabas nila, isang nakakatindig balahibong tanawin agad ang bumungad sa kanila. Naglalagablab ang buong paligid. Wasak ang mga sasakyan, nasusunog ang mga bahay, at nagtatakbuhan ang mga tao sa iba't ibang direksyon para makatakas sa kaguluhan. Mabilis na kumilos si Danny at ang kanyang ama habang naghahanap ng ligtas na mapagtataguan. Kalaunan, kakarating nila sa isang kagubatan sa gilid ng reservation. Doon, itinago siya ng kanyang ama sa loob ng malaking punong may butas, bago ito muling tumakbo pabalik para tulungan ang iba. Pero hindi nagtagal, nakita ni Danny ang walang buhay na katawan ng kanyang ama na malakas na ibinagsak sa lupa sa harapan niya. Dahil sa matinding takot, agad siyang tumakbo papasok sa kagubatan habang may kakaibang ingay na tila humahabol sa kanya. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa siya ay nadapa, gamulong pababa ng burol, at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Danny sa isang hospital bed habang nakakaposas ang isa niyang kamay sa gilid ng kama. Pilit niyang sinusubukang makawala, pero bago pa siya may magawa, may isang babaeng lumitaw sa labas ng kwarto. Ipinakilala nito ang sarili bilang Dr. Reyes. Ipinaliwanag ng babae kay Danny na isang tornado ang sumire sa kanilang lugar at siya lang ang nag-iisang nakaligtas. Ayon kay Dr. Reyes, nabuhay si Danny dahil sa kanyang mutant gene, kahit hindi pa nila alam kung ano talaga ang kanyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang oras, ibinalik siya ni Dr. Reyes sa kanyang kwarto at sinabi rito na kailangan muna niyang manatili sa ospital para obserbahan hanggang malaman nila kung ano ang kanyang mutation at kung paano ito kokontrolan. Kinabukasan, pumasok si Danny sa isang silid kung saan naroon ang ilan pang kabataang mutants kasama si Dr. Reyes. Pagkatapos, hiniling ng doktor na ipakilala nila ang kanilang mga kapangyarihan. Ang unang nagsalita ay si Ron Sinclair, isang dalagang kayang mag-transform bilang isang lobo. Habang nagpapatuloy ang usapan, mabilis na nainip ang isa pang mutant na si Illyana Rasputin at sinubukan nitong umalis, pero agad siyang pinigilan ni Dr. Reyes at inutusang ipasyal si Danny sa paligid ng ospital. Hindi man natutuwa si Illyana, napilitan pa rin siyang sumunod. Paglabas nila, sinabi ni Illyana kay Danny na walang totoong pader ang ospital at kahit sino ay maaaring umalis anumang oras nila gusto. Dahil naniwala si Danny sa sinabi nito, agad niyang sinubukang tumakas. Pero imbes na makalabas, malakas siyang bumangga sa isang invisible force field. Nanunood lang si Illyana habang tumatawa bago nito sabihin kay Danny na hindi talaga ospital ang lugar na iyon. Isa itong kulungan. Dahil sa galit at pagkainis, sinubukan siyang atakihin ni Danny, pero agad nagbukas si Illyana ng kumikislap na portal at bigla na lang naglaho. Kalaunan, umakyat si Danny sa tuktok ng clock tower ng ospital. Dahil sa sobrang lungkot at bigat ng kanyang nararamdaman, tumayo siya sa gilid na tila gustong tumalon. Pero sa tamang oras, nakita siya ni Ron at mahinahon siyang kinausap hanggang sa kumalma ito. Mula noon, naging magkaibigan na ang dalawa. Magkasama nilang inikot ang ospital, at habang naglalakad sila sa courtyard, nakilala nila ang isa pang mutant na si Sam Guthrie. May kakayahan itong lumipad sa sobrang bilis na parang sonic speed, pero halatang malaki rin ang epekto nito sa kanyang katawan. Nang gabing iyon habang naghahapunan, nakasama rin nila si Roberto da Costa, isang mutant mula Brazil. Walang nakakaalam kung ano talaga ang kanyang kapangyarihan o kung bakit siya naroon sa lugar na iyon. Habang nagtatapos ang araw, nagpaalam na ang magkakaibigan at nagtungo si Danny sa kanyang kwarto para matulog. Nang gabing iyon, nagkaroon si Danny ng malinaw at nakakatakot na panaginip kung saan muli niyang naranasan ang masakit na gabing pagkawala ng kanyang ama. Kasabay nito, pinapanood siya ni Dr. Reyes gamit ang camera habang napapansin nitong may malakas na energy surge na nanggagaling sa katawan ni Danny ayon sa mga monitor. Samantala, sa laundry room, tahimik na nag-uusap sina Sam at Roberto nang biglang may malakas na pagyanig na yumanig sa buong gusali. Kumurap-kurap ang mga ilaw habang isa sa mga makina ay nagsimulang manginig. Dahil sa pagtataka, lumapit si Sam para tingnan ito. Pero paglapit niya, bigla siyang hinila ng kanyang isipan papunta sa isang alaala mula sa kanyang nakaraan. Biglang nakita ni Sam ang sarili niya pabalik sa loob ng isang minahan, kung saan kaharap niya ang kanyang ama. Pero mabilis na nagbago ang sitwasyon ng isa sa mga manero ang biglang umatake sa kanya gamit ang pickaxe.
Dahil dito, aksidenteng nakapagpakawala si Sam ng malakas na energy blast na nagpalipad sa lalaki patungo sa pader, bago siya tuluyang bumalik sa realidad. Kinabukasan, bumalik ang mga batang mutants sa kanilang normal na routine sa loob ng ospital. Kalaunan, nagtipon-tipon sila sa recreation room para mag-relax. Huling dumating si Danny, at muli na namang sinimulan ni Illyana ang pang-aasar sa kanya, tinutokso siya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang kanyang kapangyarihan. Hindi nagpadaig si Danny at agad niyang hinablot ang hand puppet mula sa braso ni Illyana, bagay na lalong ikinagalit nito. Dahil dito, marahas na itinulak ni Illyana si Danny papunta sa mesa, pero gumanti si Danny gamit ang isang malakas na headbutt. Kaagad namang pinakawalan ni Illyana ang kanyang kapangyarihan. Nag-transform sa metal ang kanyang braso habang lumitaw sa kanyang kamay ang isang kumikislap na cosmic sword. Pero bago pa siya makasugod, agad nag-activate si Dr. Reyes ng force field para pigilan ang dalawa. Matapos ang confrontation, ipinadala silang pareho sa solitary confinement bilang parusa ng buong gabi. Nang gabing iyon, habang tuluyan ng nakakatulog si Danny sa kanyang isolation room, muling nagising ang kanyang psychic powers at nagdulot ito ng panibagong bangungot. Sa pagkakataong ito, muli niyang naranasan ang pagtakas niya sa kagubatan. Pero ngayon, biglang nagsimulang umuulan ng dugo mula sa kalangitan. Pagtingala niya, isang nakakakilabot na nilalang ang kanyang nakita. Isang napakalaking oso na unti-unting nabubuo mula sa mga ulap. Bigla siyang sinugod ng halimaw, at dahil sa sobrang takot, biglang nagising si Danny habang napapasigaw sa sindak. Agad namang tumakbo si Dr. Reyes papunta sa kanyang kwarto at nadatnan si Danny na nagpapanik habang balot ng dugo ang kanyang mga braso. Kinabukasan, sinubukan ng doktor na pakalmayan siya habang kumukuha ng blood samples para pag-aralan sa laboratorio. Samantala, nagtungo si Ron sa chapel para magkumpisal. Pero habang naroon siya, may narinig siyang boses mula sa loob ng confessional booth. Ilang saglit lang, kusa nang nagsimulang magsara ng malakas ang mga pinto, dahilan para mapatakbo si Ron palabas dahil sa takot. Kalaunan, pinuntahan ni Danny si Ron sa kanyang kwarto para kumustahin ito. Halatang hindi pa rin ito makarecover mula sa nangyari. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang iba pang mutants at niyaya silang tumambay sa attic. Pagdating doon, nagsimula silang maglaro ng truth or dare gamit ang isang lie detector. Isa-isa nilang ibinahagi ang ilang sikreto at bahagi ng kanilang nakaraan. Nang si Danny na ang susunod, agad siyang tinanong ni Illyana kung ano ba talaga ang kanyang kapangyarihan. Pero hanggang ngayon, wala pa ring sagot si Danny. Pagkatapos, napansin ni Illyana ang kwintas na may bear necklace na suot ni Danny at tinanong kung saan ito galing. Ipinaliwanag ni Danny na regalo ito ng kanyang ama para protektahan siya laban sa isang misteryosong oso. Ayon sa alamat, ang oso raw na iyon ay nabubuhay gamit ang takot ng mga tao. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang laro buong gabi, nang hindi nila alam na lihim pala silang pinapanood ni Dr. Reyes. Kinabukasan, tinipon ni Dr. Reyes ang lahat ng batang mutants para sa isang group meeting. Ipinaliwanag niya na kapag naging maayos sila sa kanilang treatment, ililipat sila sa ibang facility na pinamumunuan ng kanyang supervisor. Pero naiya si Sam dahil sawa na siya sa pagiging nakakulong sa ospital, kaya galit itong lumabas ng silid. Nang gabing iyon, nagpa siya si Illyana na gumanti kay Dr. Reyes. Palihim niyang nilagyan ng sleeping pill ang tiyan ng doktor. Nang tuluyan ng makatulog si Reyes sa living room, sinamantala ng grupo ang pagkakataon para makapag-relax at makaramdam ng kaunting kalayaan. Habang nagkukwentuhan sila, tinanong ni Danny ang iba kung sino ang supervisor na binanggit ni Dr. Reyes. Nahulaan naman ni Roberto na baka si Professor Xavier iyon, ang leader ng sikat na grupo ng mutants na kilala bilang X-Men. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Ron si Danny sa isang lihim na labasan mula sa ospital. Tahimik silang nakalabas at naglakad papunta sa isang malapit na sementeryo. Pagdating doon, humiga si Ron sa ibabaw ng invisible dome sa itaas nila, dahilan para magkaroon ng napakaganda at napakatahimik na tanawin. Samantala, pabalik sa ospital, mag-isang nakaupo si Roberto habang tinitingnan ang mga lumang larawan ng kanyang ex-girlfriend sa cellphone niya. Bigla niyang narinig ang isang mahina pero napakagandang boses na kumakanta mula sa malapit. Dahil sa pagtataka, sinundan niya ang tunog hanggang sa makita niya si Illyana sa swimming pool. Nagkaroon ng masaya at malapit na sandali ang dalawa, pero maya-maya lang ay nagsimulang uminit nang hindi makontrol ang katawan ni Roberto. Doon niya inamin na minsan, habang kasama niya ang kanyang ex-girlfriend, biglang nag-activate ang kanyang powers at aksidente niya itong nasunog ng buhay. Sinubukan siyang pakalmayan ni Illyana at sinabi rito na huwag niyang sisihin ang sarili, habang hinihikayat siyang i-enjoy ang sandali. Pero bigla na lang naglaho si Illyana na parang bula. Nalito at nabahala si Roberto habang tumitingin sa paligid.
Pagkatapos, may isang sunog na kamay ang biglang umangat mula sa tubig. Sa pag-aakalang si Eliana iyon, agad siyang lumingon, pero laking gulat niya nang makita ang isang nagliliyab na multo na kamukha ng kanyang ex-girlfriend. Ilang saglit lang, tumunog ang alarm ng ospital, dahilan para magising si Dr. Reyes. Sa malayo, narinig ni Danny at Ron ang siren kaya agad silang tumakbo pabalik para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating nilang lahat sa pool area, nadatnan nila si Roberto na nakatayo habang ang buo niyang katawan ay nilalamon ng apoy. Walang pag-aalinlang ang itinulak siya ni Dr. Reyes papunta sa tubig, at agad namang naapula ang apoy habang bumabalik sa normal ang kanyang katawan. Nang maging maayos na ang sitwasyon, dumating si Eliana na tila walang kaalam-alam sa nangyari. Dahil dito, lalo lamang nalitaw si Roberto. Sinubukan niyang ipaliwanag ang nakita niya, pero iginiit ni Dr. Reyes na mag-isa lang siya sa pool buong oras. Dahil sa takot na baka nawawala na siya sa tamang pag-iisip, agad hinablot ni Roberto ang cellphone ni Dr. Reyes at sinubukang tumawag sa pulis. Desperado si Roberto na isumbong sa pulis ang lahat ng nangyayari sa loob ng ospital. Kumampi naman si Eliana sa kanya at hinarap si Dr. Reyes. Pero bilang kapalit, ipinadala muli ni Reyes si Eliana sa solitary confinement bilang parusa dahil sa pagpapatulog nito sa kanya noong nakaraang gabi. Kinabukasan, nagsimula si Dr. Reyes ng panibagong eksperimento kay Danny para matuklasan ang totoo tungkol sa kanyang mutation. Tinurukan niya si Danny ng espesyal na substance para matulungan itong maalala ang mga nangyari noong gabing sinalanta sila ng tornado. Habang unti-unting bumabalik ang mga alaala ni Danny, biglang nagbago ang kanyang paningin. Nakakita siya ng misteryosong laboratorio kung saan may mga nakakatakot na eksperimento na ginagawa sa mga batang mutants. Habang mabilis na dumadaloy sa isip niya ang mga imahe, nagsimula ring mangyari ang mga kakaibang bagay sa loob ng ospital. Sa solitary confinement, kusa na lang bumukas ang pinto ng kwarto ni Eliana. Pero nang subukan niyang lumabas, napansin niya ang isang kakaibang drawing ng nilalang sa pader. Kasabay nito, nasa banyo naman si Ron nang maramdaman niyang may ibang tao sa paligid. Biglang lumitaw sa harapan niya ang isang deformed na bishop, isang taong malinaw na kilala niya. Dahil sa matinding takot, sinubukan ni Ron na mag-transform bilang lobo. Pero agad siyang hinawakan ng nilalang at idiniin ang isang mainit na bakal sa kanyang kamay, dahilan para mapaso ang kanyang balat. Agad tumakbo ang lahat para tulungan si Ron, pero pagdating nila, nadatnan na nila itong nakatransform bilang isang lobo. Sa sobrang panik, sinubukan ni Ron na tumakas, pero sarado ang daanan palabas kaya napilitan siyang bumalik sa kanyang anyong tao. Lumapit ang kanyang mga kaibigan para damayan siya, at napansin nila ang isang paso sa kanyang leeg na kapareho ng marka ng mainit na bakal na ginamit ng bishop. Kapareho rin ito ng lumang peklat na matagal na niyang taglay sa kanyang likod. Ilang sandali matapos iyon, dumating si Eliana at agad sinisi si Danny. Inakusahan niya itong may kagagawan sa lahat ng nakakatakot na visions na kanilang nakikita, at nagbabala siya na kapag hindi ito napigilan, maaari silang mapatay lahat ni Danny. Pagkatapos, inactivate ni Eliana ang kanyang metallic arm at hinila si Danny papunta sa limbo, isang dimensyon na siya mismo ang gumawa. Sa loob ng limbo, sinakal ni Eliana si Danny. Pero biglang may kakaibang maskara ang lumitaw sa mukha ni Danny, dahilan para matarante si Eliana at bigla silang parehong bumalik sa realidad. Sinamantala naman ni Dr. Reyes ang pagkakataon at agad tinurukan si Danny ng sedative, dahilan para mawalan ito ng malay. Makalipas ang ilang oras, pinuntahan ni Danny si Eliana sa kanyang kwarto para humingi ng tawad at tahimik na ibinalik ang kanyang puppet. Nagulat si Eliana sa ginawa ni Danny kaya nagpasya rin itong mag-open up tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinwento niya na ang limbo ay isang lugar na ginawa niya noong bata pa siya para takasan ang masasakit na alaala ng kanyang buhay. Samantala, nakaupo naman si Dr. Reyes sa harap ng kanyang computer habang naghihintay ng utos mula sa kanyang supervisor. Ilang saglit lang, may dumating na mensahe na nagsasabing matapos suriin ang test results ni Danny, itinuring siyang sobrang delikado at kinakailangang patayin. Matapos hingan ng confirmation code, agad itong inilagay ni Dr. Reyes, at doon lumabas na ang utos ay nanggagaling mula sa isang lihim na organisasyon na kilala bilang Essex Corporation. Kalaunan, pinuntahan ni Danny si Ron para kumustahin ito. Pero bago pa sila makapag-usap, dumating si Dr. Reyes at muling tinawag si Danny para sa panibagong testing. Dahil nagsisimula ng maghinala si Ron sa kakaibang kilos ng doktor, bumalik siya sa iba at ibinahagi ang kanyang mga hinala. Bigla namang may musikang umalangaw-ngaw sa buong koridor. Dahil sa pagtataka, sinundan ng grupo ang tunog hanggang sa mapagtanto ni Eliana na nanggagaling ito sa kanyang kwarto.
Pero pagkapasok niya, nakita nilang nababalot ang buong silid ng kakaibang itim na substance. Sa loob, muling nabuhay ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Isang batang si Ilyana ang nakahiga sa kama katabi ang kanyang puppet nang may isang matangkad at payat na nilalang ang biglang lumitaw at sinubukang abutin siya. Dahil sa matinding takot, agad siyang nag-teleport papunta sa limbo para makatakas, bagay na lalong nagpagalit sa nilalang. Pagkatapos, humarap ang halimaw kay Ilyana at sinimulan siyang atakihin. Pero eksaktong dumating si Sam at agad siyang pinrotektahan upang makatakas silang dalawa. Samantala, hinanap naman ni Ron si Dr. Reyes para humingi ng tulong. Pero nang makarating siya sa kwartong pinagdalhan kay Danny, pareho na silang nawawala. Doon niya napagtantong may mali nang nangyayari kaya agad siyang nag-transform bilang isang lobo upang hanapin ang kanyang kaibigan. Hindi niya alam na sa malapit lang, naghahanda na si Dr. Reyes para isagawa ang lihim nitong utos na patayin si Danny. Kasabay nito, mabilis na tumatakbo sina Ilyana at Sam sa mga koridor ng ospital nang bigla silang tambangan ng tatlo pang halimaw na nilalang. Sa kabilang banda naman, nasa kusina si Roberto nang makarinig siya ng musikang tumutugtog. Nagulat siya ng isang halimaw ang biglang sumulpat mula sa kanyang likuran. Pero sa tamang oras, mabilis na nakapag-react si Roberto at naghagis ng mga fireball mula sa kanyang mga kamay para depensahan ang sarili. Habang abala ang iba sa pakikipaglaban sa mga halimaw, naghanda naman si Dr. Reyes na turukan si Danny ng nakamamatay na injection. Pero bago pa niya magawa iyon, biglang bumagsak si Ron mula sa air vent sa itaas at agad sinugatan si Dr. Reyes gamit ang kanyang matutulis na kuko. Sugatan at desperado, mabilis na kumuha si Reyes ng scalpel at sinaksak si Ron sa binti bago ito nakatakas. Sa kabila ng sugat, mabilis ding naka-recover si Ron at naisagip si Danny sa tamang oras. Samantala, patuloy namang hinahabol sina Sam at Ilyana sa loob ng ospital hanggang sa matrap sila sa isa na namang koridor na puno ng mga halimaw. Biglang lumitaw si Dr. Reyes kaya agad silang humingi ng tulong. Pero nang makita nito ang mga nilalang, mabilis itong tumalikod at tumakbo palayo. Dahil wala nang ibang pagpipilian, hinikayat ni Sam si Ilyana na lumaban. Pero dahil sa takot, agad itong naglaho papunta sa limbo. Naiwang mag-isa, pinakawalan ni Sam ang kanyang kapangyarihan at mabilis na sumugod gamit ang sonic speed, diretso niyang binangga ang mga halimaw hanggang sa mapunit ang mga ito. Pagkatapos ng laban, nakipagkita siya kay Roberto na sinusubukan namang makatakas gamit ang main exit, pero nananatili pa ring nakaharang ang force field. Naghanap sila ng ibang daan palabas, pero mas marami pang halimaw ang biglang lumitaw. Sa pagkakataong iyon, isang kumikislap na portal ang bumukas sa itaas ng hagdanan. Lumabas doon si Ilyana habang hawak ang kanyang espada. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod sa mga nilalang at isa-isang pinagtataga ang mga ito. Matapos ang labanan, nagtungo ang grupo sa opisina ni Dr. Reyes at sinimulang halongkatin ang mga files nito. Doon nila natuklasan ang nakakagulat na katotohanan. Hindi pala ginawa ang pasilidad para gamutin ang mga batang mutants. Ginawa ito para sanayin sila bilang mga buhay na sandata para sa pagkawasak. Pagkatapos malaman ang lahat, nagkaisa silang kailangan na nilang makatakas. Pero may isang problema, iisa lang ang paraan palabas. Kailangan nilang hanapin si Dr. Reyes at pabagsakin ang force field na nakakulong sa kanila. Agad nagsimula ang grupo sa paghahanap, at dahil sa matalas na pangamoy ni Ron, mabilis nilang natunton ang doktor. Kahit malubhan ng sugatan, ayaw pa ring sumuko ni Dr. Reyes. Kaagad niyang inactivate ang mga force field para matrap ang buong grupo. Pagkatapos, ibinunyag niya ang totoong kapangyarihan ni Danny. May kakayahan si Danny na gawing realidad ang pinakamalalim na takot ng mga tao. At ang mga ilusyon na ito ay nagiging totoong-totoo hanggang kaya nitong pumatay. Dahil dito, nagpasya si Dr. Reyes na patayin si Danny sa pamamagitan ng pag-alis ng oxygen mula sa loob ng force field nito. Pero bigla na lang nagsimulang manginig ang buong ospital dahil sa isang napakalakas na pagyanig. Agad na tumakbo si Dr. Reyes para tingnan kung ano ang nangyayari, pero bigla na lang bumagsak ang isang napakalaking halimaw na oso mula sa pader. Kaagad siyang sinunggaban ng nilalang gamit ang matitinding pangil nito at nilamon ng buo. Pagkamatay ni Dr. Reyes, agad ding naglaho ang mga force field kaya tuluyang nakalaya ang iba. Pero nanatiling walang malay si Danny habang nakakulong pa rin ang kanyang isip sa isang alaala. Sinubukan siyang tulungan ni Ron at doon niya napagtanto na ang higanteng oso ay hindi simpleng bangungot lang. Isa pala itong pisikal na anyo ng sariling takot ni Danny na nilikha ng kanyang powers. Mabilis na kumilos si Ilyana at inutusan ang iba na protektahan si Danny habang siya naman ang lalaban sa halimaw.
Kaagad niyang ipinatawag ang kanyang kumikislap na espada bago dumaan sa isang portal palabas ng ospital. Sa labas, humarap si Illyana sa higanteng oso kasama ang kanyang puppet na si Lockheed, na ngayon ay naging maliit na dragon dahil sa kanyang magic. Nang sumugod ang oso, mataas na tumalon si Illyana at agad itong tinaga gamit ang kanyang espada. Kasabay nito, ginulo naman ni Lockheed ang nilalang habang binubugahan ito ng apoy. Pero kahit pinagsama nila ang kanilang lakas, hindi pa rin sapat iyon para mapigilan ang higanteng oso, na mabilis ding gumanti ng mabangis. Habang nagpapatuloy ang laban, mabilis namang tumakbo ang iba papunta sa chapel para mailagay si Danny sa ligtas na lugar. Pagdating doon, dahan-daang itinago ni Ron si Danny sa loob ng confessional booth habang pilit siyang ginigising. Pero biglang sumugod ang higanteng oso papasok ng chapel at winasak ang lahat ng madaanan nito. Mabilis na nag-react si Sam. Kaagad niyang pinakawalan ang kanyang powers at lumipad ng diretso papunta sa halimaw, kung saan nagawa niyang mabunot ang isa sa napakalaking pangil nito. Ilang saglit matapos iyon, bumalik sina Illyana at Lockheed sa labanan at muling inatake ang higanteng oso. Pero wala pa ring epekto ang kanilang mga pag-atake. Mabilis na gumanti ang halimaw at malakas na pinalipad si Illyana. Pero bago siya bumagsak, agad siyang nagbukas ng portal at ligtas na nakalapag. Samantala, nagtago naman si Roberto habang nagpapatuloy ang laban dahil natatakot siyang baka masaktan niya ang kanyang mga kaibigan kapag dinamit niya ang kanyang kapangyarihan. Pero nang makita ni Roberto na papalapit na ang higanteng oso sa kanyang mga kasama, tuluyan na siyang humakbang pasulong at pinakawalan ang apoy sa buo niyang katawan. Naghagis ang halimaw ng mga debris mula sa chapel papunta sa kanya, pero nagawa ni Roberto na depensahan ang sarili at ginamit pa ang isa sa mga nabasag na bahagi para gantihan ito. Habang nagpapatuloy ang matinding laban, nanatili naman si Ron sa tabi ni Danny at desperado niya. Itong sinusubukang gisingin, pero nananatiling walang malay si Danny. Sa loob ng kanyang isipan, muli niyang nakita ang sarili sa ilalim ng puno kung saan siya minsang itinago ng kanyang ama. Naririnig niya ang pagtawag ng kanyang mga kaibigan, pero tila hindi pa rin siya makawala sa alaala. Samantala sa totoong mundo, patuloy na nakikipaglaban si Roberto sa higanteng oso, pero malakas siyang ibinagsak ng nilalang sa lupa dahilan para mawalan siya ng malay. Agad namang tumalon si Ron at kinalmat ang mukha ng halimaw para protektahan ang kanyang mga kaibigan. Pero mabilis siyang inihagis ng oso palabas ng gilid ng chapel. Nagsimula siyang mahulog pababa. Sa mismong sandaling iyon, muntik nang matapakan ng halimaw ang katawan ni Danny, pero mabilis na sumugod si Sam at nahila siya palayo sa tamang oras. Sa loob ng kanyang panaginip, nakita ni Danny ang imahe ng kanyang ama. Sinabi nito na kailangan niyang harapin ang kanyang takot at bumalik para tulungan ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa mga salitang iyon, dahan-daang iminulat ni Danny ang kanyang mga mata kasabay ng pagsugod ng higanteng oso kay Ron. Matapang na tumayo si Danny at iniutos sa halimaw na huminto. Noong una ay lumalaban pa ang nilalang, pero unti-unting lumapit si Danny habang sinusubukan niya itong pakalmeyan. Nang tuluyan ng huminto ang oso, inalis ni Danny ang bear necklace sa kanyang leeg at dahan-dahan niya itong inilahad. Sinabi niya sa nilalang na umalis na ito, ipinapakita na hindi na siya natatakot. Matagal siyang tinitigan ng oso bago ito nagsimulang maglaho. Unti-unting nagkawatak-watak ang napakalaking halimaw hanggang sa tuluyan ng mawala, at kasabay nito ay natapos na rin ang bangungot. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang grupo sa mga guho ng nawasak na ospital. Nagpasalamat si Danny sa kanilang lahat dahil hindi nila siya iniwan, pero pinaalala ni Ron na si Danny ang tunay na nagligtas sa kanilang lahat. Ngayong wala na si Dr. Reyes, naghagis si Sam ng bato paitaas at pinanood itong tuluyang makalampas sa himpapawid. Wala na ang Invisible Dome. Sa wakas, malaya na ang mga batang mutants. At dahil wala nang pumipigil sa kanila, sabay-sabay silang naglakad papunta sa pinakamalapit na bayan. Habang naglalakad sila papunta sa abot tanaw, dala nila ang lahat ng kanilang pinagdaanan at handa nang piliin ang sarili nilang kapalaran. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comments sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Natural Arellano, James Edward Virnes, Alvin Palanya, Jomar Camanian, Rose Tulip, Alan Filipintano from Lapu-Lapu City, Jerry May Calantis from Agusan del Sur, John Ray Jordilan from Bahaw Cam Sur, Junlix Nadela from City of Naga Cebu, Muhammad Frajmir from Zamboanga City, Reyeng Ada Simbajon from Maasin Iloilo, at Ronel Samil from Pet OS Talamban Cebu.